No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapanalig, mga kaibigan. Kami tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan, ang inyong lingkod, Bernard Factor Caniaveral. Nag-aanyaya, kami po ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! Ito lamang po ang tanging palatuntunan sa telebisyon kung saan nalalaman po natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. At sila'y walang iba kung hindi ang mga banal! Yay! Sa araw na ito, kasama natin ang mga mag-aral mula sa Our Lady of Hope Parochial School. Yay! At syempre, kasama rin natin ang mga kabataan mula sa Bagong Pag-asa Elementary School. At sila po ay mga kabataan mula dito sa parokya ng Our Lady of Hope na ating matatagpuan dito sa Alright. Tanungin natin ang mga bata kung ano masasabi nila tungkol sa kanilang parokya. Unahin natin si Kuya. Ano masasabi natin, Kuya? Ang aming parokya ay... Ang aming parokya ay tumutulong sa mga kabataan na hindi kayang tustusan ng kanilang pag-aaral. Isa ka ba doon, Kuya, na tinutustusan? Wow! Fantastic! Parang ngayon lang ako nakarinig yan, ha? Parokya tumutustos sa pag-aaral ng kabataan. Ang galing. Si ate, ano masasabi ni ate? Ang aming parokya ay nagbibigay ng libreng feeding program para sa mga batang malnourished ang kanilang katawan sa aming paaralan. At isa ka ba rin doon, ate? Wow, hindi. Joke lang. Tumutulong, may feeding program. Ano kaya itong huli? Kuya, ano masasabi? Ang aming parokya ay komportable at ligtas puntahan. Ligtas puntahan. Wow! Fantastic. Nakakatuwa po. Ito ang impresyon ng mga bata tungkol sa kanilang parokya. Alam nyo, maganda sigurong tawagin na natin ang kanilang kura paroko at alamin natin ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Father Joey Hernandez. Magandang araw po, Father. Thank you very much po. Ayan po, ha. Narinig niyo yung mga sinabi. Totoo ba lahat yan, Father? Opo, totoo po May yan. feeding program. May feeding program, Mayroong scholarship. scholarship program. Gaano nakatagal ito, Father? Ito po ay sinasimulan po ng administrasyon po nung nauna sa aking parish priest. Sa makatuwid, marami na pong natulungan. Marami na po. Other than that, ano pa po ang mga programa natin para sa ating mga parishioners? Meron po kaming mga tinatawag nating mga social action at yung formation programs. Wow, nakakatuwa. Like for example po yung PREX. Yes. At yung pong ME weekend para sa mga mag-asawa. Mag-asawa. At meron din po kaming Biblia Rasal. Pero, Father, hindi kilala na marami ang Our Lady of Hope. Totoo po yan. Opo. Kasi po, ito po ay iilan lang po. Itong parokya, tsaka po doon sa may landmark sa Makati. Alright. At meron po sa Mindanao. Ito pong aming birhen ng Our Lady of Hope ay isang apparition po nagpakitang mahal na birhen doon po sa Pontman, France. Nagpakita lang po ito sa mga bata. At sabi, hindi nakikita noong mga matatanda. At nakikita, sabi ng mahal na birhen, no, ay nakikita kasi yung kalinisan, pagiging inosente ng mga bata. Yung mga bata. At ito po ay noong 19th century. So more than 100 years na po 100 yung years. kanya. At ito po ay January 17. Mga kaibigan, sana magkaroon kayo ng pagkakataon na magtungo rito. And why should I go and visit the parish? Because we celebrated last year, March 19, 2016, yung tinatawag po naming 50 years or Golden Jubilee of the Parish. At ako po na ikapitong parish priest. At ito po sa 50 years, we can avail and apply sa Apostolica Penitentiaria in Vatican to give us the grant of a plenary indulgence Alright. as a pilgrim church, Jubilee Door. No? Wow. And it started on our fiesta, May 29, 2016.
and it will end on May May. 28, Wow. 2017. Wow, naku, nakakatuwa. Palakpakan po natin, ha? Ibig sabihin, may plenary indulgence ang papasok dito. Pero Father, siyempre ngayon, Year of the Parish, what are your activities other than what you have mentioned already? Meron po kami, pinatatatag po namin ang aming basic ecclesial communities. Alright. At ito po ay sa pamamagitan ng street masses. Alright. We have 9 zones. At ito pong Lenten season, we have street masses every Friday. And it will be beginning with a Via Crucis. Via Crucis. And then it will end, the climax would be the street mass. Street Mass. And we have also what we call Kumpisalang Bayan. Okay. And since we are also opening, what will be the programs of the CBCP and the diocese Yes. regarding the Yes. Year of the Parishes. Parish, yes. So, sabi nila, just be abreast and be Yes. updated of the Yes. going on in the Philippine Church. Yes. Why don't you invite them, Father, to come over and visit your beautiful church? I invite all of you to visit Our Lady of Hope Parish and our Blessed Mother through the years as being for 50 years of our parish ay marami pong milagro at marami na rin pong deboto dito. Kaya po yun po ang aming Our Lady of Hope, yung kulay blue na nakasuot Yes. at marami pong stars, no? At sana makapunta kayo dito to avail the plenary indulgences. Maraming salamat. Palakpakan natin. Marami rin po salamat. Ha? So, thank you very much. Thank you. Thank you po. Naku ha. Nakakatuwa na pagka pumasok tayo sa isang simbahan, nabibigyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Kayo ba laging nagsisimba, mga bata? Ba, nakakatuwa naman ito mga bata na ito. Alam nyo, yung ating kwentong banal, kuya, pakihawakan mo lang. Wala siyang ginawa simula nung maliit siya hanggang lumaki siya kundi magsimba. Sa kasisimba niya, naging siyang isang madre. Pero ang tanong ko sa mga bata na rito, naging banal siya. Ang banal, pag sinabing banal, siya ay ano? Siya ay, anybody? Ang banal ay makadiyos. Ano pa? Ang banal ay ano? Mabait ba? Masungit? Matapang? Salbahe? Ano ba? Mabait? Ano pa? Makatao? Ano pa? Mapagbigay? Lahat na magagandang qualities. Pero alam nyo ba, mga bata, itong aking kwentong banal, una, hindi siya mabait. May mga bata ba rito hindi mabait? Meron, di ba? Minsan masungit kayo, inaaway mo kabarkada mo. Inaaway pa niya kapatid niya. Hindi lamang yun, inggitera pa siya. Hindi na siya inggitera. Kung ano magustuhan niya, kailangan makuha niya. Sutil na bata. Sino yon? Meron ba itong ganitong bata dito ngayon? Na salbahe, sumasagot pa sa magulang. Naku, parang kakilala natin, no? Ilang mga bata ngayon ganyan. Pero, himala ng mga himala, siya ay naging banal. Ibig bang sabihin kayo ay pwede maging banal? Taas ang kamay na mga gusto maging banal. Taas ang kamay. Ayan, naku, ang dami natin magiging banal sa susunod na henerasyon. Palakpakan natin ang mga bata. Handaan niyo na bang makilala kung sino itong aking kwentong banal, mga bata? Maupo na tayo na mahusay dahil narito na ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ni Saint Hyacinta. Anong pangalan ng santa? Saint Hyacinta. O Giacinta. Si Saint Hyacinta ay pinanganak sa Viterbo, Italy. Malapit ito sa Roma. Ang kanyang mga magulang ay mga konde at kondesa. Si Conde Marcantonio, si Condesa Ottavia. Tatlo silang magkakapatid, puro babae. Isa doon ay si Ginebra. Hindi ito alak, pero ang pangalan niya Ginebra. At ay isa pa niyang kapatid na Orsini, o Hortensia. At siya yung bale panggitna. Dahil sila ay anak mayaman, lahat ng gusto nitong si Hyacinta na ang unang pangalan nung siya ay binyagan ay
Clarice. Anong pangalan? Clarice. Si Clarice. Lahat ng gusto ni Clarice nasusunod. Lahat ng gusto niya ipabili, nabibili. Lahat gusto niyang kunin, nakukuha. Subalit, ang pamilya tuwing linggo ay nagsisimba. Ipinasok pa nga siya sa monasteryo ni San Bernardino. Saan ipinasok na sa monasteryo ni San Bernardino? At tinuruan siya ng mga Franciscan sisters doon ng tungkol sa pananampalataya. Habang lumalaki siya, lalong nagiging medyo spoiled si Clarice. Alam niyo na medyo nagiging spoiled? Na pag nakita niya sa ate niya na si Ginebra, akin na yan! Sa akin to, akin na, susubo kita! Hindi na lang magsasalita si Ginebra dahil ang gusto ni Ginebra ay maging isang madre. Kaya mabait si ate Ginebra. At naging isang madre si Ginebra at naging Sister Immaculata. Dalawa na lang silang natira. At may dumating na pagkagwapo-gwapong lalaki, si Marquez. At ang sabi ni Clarice, wow naman, it's so cute, man. It's so kilig to the bones. At that time, 20 years old na si Clarice. At handa na siyang mag-asawa at inisip niya na ang kanyang magiging kabiyak ng dibdib ay walang iba kung hindi si Marquez. Natuloy kaya na maging asawa niya si Marquez? Ano sa palagay niyo mga bata? Aabangan natin itong kakaibang kwentong ito ng isang salbahe, inggitera, palasagot at sobrang frivolous na santa, subalit tinawag na maging banal. Abangan po natin yan. Bago lang tayo tuloy magpaalam, nga pala, sa darating po na Lunes, March 6, magtungo po tayo sa makakapanood dito, maaga pa lamang, sa Baraswain Church dahil 8th anniversary ng PMPK, mamibigay po tayo ng rosaryo galing sa Family Rosary Crusade. Abangan niya natin yan. Bago tayo tuloy magpaalam, iniiwan po natin sa inyo mga mahalagang kataga ng ating founder, Servant of God, Father Patrick Payton, CSC to always pray. Pray as a family because the family that prays together stays together. And a world that prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Yay! Woo!